Hoy Nathan, anong gagawin mo? Gilalas na ani Saya nang bigla na lang tumayo si Nathan sa ibabaw ng sementadong railings ng terrace nito. Huwag mong sabihin, shit, na hindi nga to makatay ng diretso. Magpapakamatay ba to? Sayan. Oo na, oo na. Sayan ka ng sayan dyan. Kapag nahulog ka, tutuluyan talaga kita. Naiirita ng bulyaw niya. He gave her a boyish grin and before she could catch her breath, he jumped. Mabuway man ligtas na nakarating ito sa Teresa niya. Shit na lalaki. Muntig nang mapugtong hininga niya. Na makabawi agad niya tong nilapitan at sinermonan. Nathaniel, kung magpapakamatay ka, wag sa harapan ko, pwede? Paano kung nahilo ka bigla o kaya bumigay ang mga tuhod mo sa sobrang kalasingan, di instant tepo ka? Hoy, nakikinig ka ba? Nagangat lang to na mukha at ganitian siya. Ngiting lasing. Wag mo kong daanin sa ngiti, impacto ka. Isinandal nito ang sarili sa railings ng terrace niya para ipang suporta sa nabumuway nitong katawan. Bakit ka ba pumunta rito? Kapag napagkamalan ka akit bahay, hindi talaga kita tutulungan. Sayan. Ayun na naman to, paulit-ulit. Napabuntong hininga siya. Ano bang silbi ng pakipag-usap niya rito? Samantalang halata namang wala ito sa tamang wisyo. Bumalik ka na sa bahay mo, Nate. Itulog mo na lang yan. Hindi ito natinag sa kinatatayuan. Sige na, Nate, at matutulog na rin ako. Tumalikod to at akmang aakitin muli ang railings nang pigilan niya ito. Ano na naman bang balak mong gawin? Dumaan ka nga sa pinto? Naiinis na binutukan niya ito, ngunit dire-diretso tong nabuwal sa sahig. He fell flat on his face. Jeez! Mabilis niya tong tinayo at inakay papasok sa kwarto niya. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya bumigay na ang katawan niya sa bigat nito. Mabuti na lamang nagawa niyang maiupo ito kasama niya sa sofa na sa ibang panig ng kwarto niya bago sila tuluyang matumba. Hiningal siya ng husto. Damn, ang bigat talaga nito. Ang sakit na rin ang balikat niya. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nitong hanggang ngayon. Nakasampay pa rin sa balikat niya pero bigla siya nitong niyakap. Hoy Nate, ano ka ba? Sayan, tinangka niyang kumawala pero masyadong mahigpit ang yakap ito sa kanya. She looked heavenward. Ano ba ang gagawin niya sa isang to? Bigla itong kumilos at walang babala. Ibinaon ang mukha sa pagitan ng leeg at balikat niya. Naparunok siya. She could feel his warm breath against her skin. A whirlwind of sensation swept through her. She could not comprehend the chaos he created inside her. It was starting to scare her. Sayan? Hindi niya alam kung bakit, pero nakatulong ang melmos sa pagtawag nito sa pangalan niya upang kumalma siya ng kaunti. Huminga siya na malalim at humanap ng mas komportableng posisyon sa loob ng yakap nito. Wala naman sigurong masama kung hayaan na muna kita, hindi ba? Bulong niya, mas sa sarili kesa dito. Lumipad ang isip niya sa dahilan na ipinagkakaganito nito. Ngayon niya nasasigurong may mabigat nga itong problema. Mukhang miserable ito. Napansin niya na iyon nung nasa Siren's Corner pa sila at kanina sa insidente kay Nikki. Ngayon lang niya ito nakitang ganito and she wondered what was bothering him. Wala siyang maisip na maaari nitong problemahin. Maganda ang takbo ng karir nito. Nagmula ito sa isang mayamang angkan at sa pagkakaalam niya, maganda ang relasyon nito sa pamilya nito. At ano pa nga ba ang poproblemahin nito? May isa pa pala. Babae. Love life. Pero kailan ba nito naging suliranin ng babae? Hindi ba't ito ang pinoproblema ng mga kababaihan? Kung sino-sinong sikat na personalidad ang narilink dito pero wala itong sineseryoso. Sayan? She rolled her eyes upward. Sayan? Napipilitan niyang sagot. Sayan? She gave up. Hay nako, Nathaniel, ano ba talagang problema mo at nagkaganito ka? Suddenly, he nuzzled her neck, giving her goosebumps. Say. Tahimik siyang napamura at mariing napapikit. Kung ano-ano na ang nararamdaman at naiisip niya na hindi naman dapat. Blessed be Father, for I have sinned. Sayan? Bulong muli nito. Sa inis niya, ikinulong niya ang mukha nito at iniangat para magkaharap sila. Oo na nga, nandito ako, Leche Plan. Alam mo bang ginagawa mo sa akin? He looked at her with those groggy, glazed, dark blue eyes of his and clumsily cupped her face. Then he smiled. Sayan. Ang kulit mo talaga. Nag-shutdown bigla ang utak niya. Nang bumaba ang mukha nito sa kanya.
At walang kaabog-abog, hinalikan siya sa mga labi. It was a firm yet gentle kiss that made her mindless. She knew she ought to push him away, but her body refused. Worse, wala siyang makapa kahit katiting na pagtanggi sa banayad na pananaklaw nito sa kanyang bibig. Could it be that she wanted him to kiss her? Matagal na ba niyang pinapangarap na mangyari ito sa pagitan nila? Isang malutong at tumataginting na oo ang sagot ng puso niya. Kung gano'n ibig sabihin ba niyon, matagal na siyang may gusto rito? The answer is yes, isn't it? She thought as she slowly closed her eyes and let herself drown into the waves of emotions his kiss brought to her. Nathan? Slowly, gently, she began to return his kisses in her own way. Kinawit niya ang mga braso sa leg nito at pinalalim ang halik. He tasted of liquor but it did not bother her. All she could think about was how sweet his kisses were and how to kiss him back. Kung kailan naman inasam niyang sana hindi na matapos sa mga sandaling iyon, siya namang pagtigil nito sa paghalik sa kanya. Nate? Alanganing tawag niya sa pangalan nito. Isang hilik ang sagot nito sa kanya. Shit! Tinulugan siya nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Maya-maya'y kumilos ang binata at niyakap muli siya at inilagay ang ulo sa balikat niya. Sayan? A broken smile curved her lips. Pagkakasyahin na niya ang sarili sa nakaw na sandaling ito. Baka hindi na ito maulit pa. Shit, ang drama. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit naiinis siya kapag ginagawa nitong biro ang pagkakagusto sa kanya. Dahil masakit para sa kanyang isipin hanggang biro lamang ang lahat. Nasa biro lang ito po pwedeng magkagusto sa kanya. In love na siya kay Nathan. He was the reason why she could not make herself like other guys. Ginagawa niyang dahilan ang biro nito sa hindi niya pagkakaroon ng nobyo. Pero ang totoo, nakatuon lang dito ang atensyon niya. Sa katunayan, wala siyang maalalang lalaki na gustuhan niya pagkatapos niyang makilala si Nathan. Bahagya siyang natawa at tiyo ko ang binatang mahimbing na natutulog sa mga bisig niya. Tama ka nga, Nate. Suko na ako. Nalulungkot ako dahil tumigil ka nalang bigla sa pangungulit sa akin. Ayoko nakikita kang may kasamang ibang babae. Kahit alam kong kasinungalingan gusto kong naririnig mula mismo sa mga labi mo na mahal mo ko. Namalay na lang niya, umiiyak na pala siya, pero binaliwala niya iyon. She stroked his hair gently and continued to whisper in the darkness of the night. I tried to hate you, made myself believe that I really do, but in the end, I lost miserably. I couldn't prevent myself from falling in love with you. There is no escape for me now, huh? Umungol ito at ibinulong ang pangalan niya. Nakangiti ito. Napapanaginipan mo ba ako? Tanong niya na hindi naman talaga naghihintay ng sagot. Tinutukso mo ba ako sa panaginip mo kaya ka nakangiti ng ganyan, ha? Hindi to sumagot, bagkos nagpatuloy lang sa paghilik. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Hindi bale, binigay mo naman sa akin ang mga oras na to. Mawala ka man sa mga bisig ko bukas, hindi ko makakalimutan ng gabing to. Nathan? Naramdaman niya ang paghila sa kanya ng antok na kani-kanina lamang ay napakailap. She fell asleep listening to him whisper her name, pero hindi niya narinig ang pinakamagandang parte. Sai, mahal kita. Mahal kita. Nathan woke up with a splitting headache. Nasobrahan siya ng inom kagabi. Ayaw pa sana niyang bumangon ngunit ang banayad na paghinga ng kusino ang nagpagising sa inaantok niyang diwa. Had he slept with the girl? He started to curse himself as he pried his hands away from the woman's slender body and lifted his head from her shoulder blades when he realized who it was. Daig pa niya ang binuhusan ng isang balding nagyayelong tubig. Nanigas ang panga niya habang nakatitig sa natutulog na dalaga. Paanong? Bakit? Nag-uunahan ng mga tanong sa isip niya, pero wala siyang maapuhap na sagot. Hindi talaga niya matanda ang pinuntahan niya sa Sayan. Natigil siya sa pag-iisip nung kumilos ang babae at niyakap sa katawan niya ang mga braso nito. Lalo siyang di nakahuma ng ihimlay nito ang ulo nito sa dibdib niya. He took one deep calming breath. Wala siyang maalala sa nagdaang magdamag, pero mukha namang di galit sa kanyang dalaga. He should be happy but he could not force himself to be. Sayan? He whispered her name like it was his lifeline. She moaned and snuggled up against him. He smiled ruefully. How he would say love to this like this even for a whole month, but he knew he could not. He sighed and gently lifted her up in his arms. He carried her over to the bed.
Pero nang mahiga niya na ito roon, hindi pa rin siya nito binitawan. Muli siyang nagbuntong hininga. Don't make this any harder for me than it already is, sweetheart. Tinukod niya ang mga kamay sa kama sa magkabilang gilid ng ulo nito. Napakalapit lamang nito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakalapit siya rito nang hindi nakakatikim ng tadyak at batok mula rito. He could not help but kiss her on the forehead, then both of eyelids, then her nose. He moved to her lips but caught himself. Kapag hinalikan kita, sisiguraduhin kong gising ka. Nang maramdaman niya ang pagluwag ng pagkakayakap nito sa kanya, sinamantala niya yon para makawala dito. I really don't want to stay away, Sai. Isipin ko palang pakiramdam ko hindi ko na kaya, pero kailangan. Nangako ko, hindi ba? Yun lang at tumakbang na siya patungo sa Teresa para doon dumaan pabalik sa bahay niya. Pagkasara ng French doors, nagmulat ng mga mata si Sayan. Tulala pa rin si Sayan nang lumabas siya kasama ni na Crexie at Marla kinahapunan. Needless to say, Nathan hugged the hell out of her. Anong ibig nitong sabihin? Bakit ito lalayo? Anong pangako ang pinagsasabi nito? Ibig bang sabihin nun siya ang pinoproblema nito? Ang haba ng hair niya, ha? Pero bakit nga? Isang dagok mula kay Crexie ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Aray ko naman, bakit kailangan pang may ganun? Reklamo niya. Ay, salamat naman at bumalik ka na sa Earth. Sarkasikong sabi nito sa halip na mag-sorry. Kamusta ang mga alien na ka-conference mo? Kamusta si Nemo? Hindi alien si Nemo. Mahaba ang ngusong pagtatama niya rito. Alam mo, tinetesting ko lang kung hindi ka pa ba nababaliw. Halatang pagpapalusot lamang nito. May nangyari ba sa inyo ni Nathan? Diretsahang tanong ni Marla. Oh, you did it na? Kaya pala wala ka sa sarili mo. Sige, ipagpatuloy mo lang yung pangangarap mo ng gising. I've been there. Si Crexie. Pinandilatan niya ito. Gusto mong malagutan ng hininga as in now na? Ni hindi ito natinag. Ah, kung ganon, muntik lang. Okay lang yan, Sai. May next time pa naman eh. Mar, kausapin mo nga ang timang na to. Aniya sa tahimik nilang kaibigan. Nasa isang fast food sila sa mall kung saan nagaya ang mga ito. Kahit wala pa siya sa mood, pinilit niya ang sariling sumama para sana ibaling sa ibang bagay ang atensyon, pero mukhang wala rin silbi yun. Huwag ka na kasing maglihim. Ang transparent mo pa naman kapag problema sa pusong dinadala mo. Ani Crexie, habang nilalaro ang straw ng soft drink nito. She sighed. Kailangan na talaga niyang ilabas, kung hindi, baka mag-nervous breakdown siyang bigla. Praning pa naman siya. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. I am in love with Nathan. Inintay niya ang reaksyon ng mga ito, pero tahimik lang ang dalawa at tila ba hinihintay ang susunod pa niyang sasabihin. Well, yun lang ba? Bulalas ni Crexie. Anong yun lang ba? I just realized I am in love with him all this time. Engot ka pala eh. Matagal na kaya naming alam yan, tapos ngayon mo lang na-realize? In denial ka pa kasi. Hinipnotis mo ba ang sarili mo para papaniwalain na wala kang gusto sa kanya? I hate to say this, Sai, but ang engot mo talaga? Tila nakikiramay na saad ni Marla. Sa nakalipas na 4 na taon, lagi ka nalang nagrereklamo na wala kang boyfriend, pero wala ka ring bukang bibig kundi si Nathan. Ni minsan di ka pa namin narinig nagkwento tungkol sa ibang lalaki. Talaga? Naguguluhang usal niya na parang di makapaniwala. Ngayon, anong problema? Sagot ni Crexie. You love him. He loves you. Happy! Anong pinagsasabi mo? He doesn't love me. Crexie looked like she was ready to strangle her. Kung di ka nun mahal, magpapatato ako sa singit. Pero paano ka naman nakakasigurong... Napipilan siya nang pumasok ang isang matangkad na lalaki sa entrada ng establishmento na direktang makikita mula sa kinauupuan niya. He's here! Halos paanas na kumawala sa bibig niya ang dalawang salitang iyon. Nakaramdam naman siya ng kaba sa dibdib. Ito na ba ang sinasabi nilang love? Ang ingot pala talaga niya. Nate! Nang gilala si Sayan ng kawayan ni Crexie ang binata. Gumanti ito ng kaway, pero kapansin-pansin na tiginan to nang makita siya. Iniiwasan ba talaga siya nito? Saglit lang tong nagdalawang isip at lumapit na rin sa kanila. Hi girls! Nagsalubong ang mga kilay niya. Halatang pilit ang sigla sa boses nito. Ano ba talagang problema ng tukmol na to? Nate, perfect ang timing mo. Sabihin mo nga mahal mo ba tong kaibigan namin?
Walang kakurap-kurap na tanong ni Trixie rito. Hindi agad nakapagsalita si Nathan. Anong problema nito? Hindi ba laging may nakahandang ito sa tanong na yon? Bakit ngayon tila nagdadalawang isip to? Oh, ano na? Naiinip na apura ng kaibigan sa binata. Napatingin sa kanya si Nate. Sinubukan niyang gawing indifferent ang ekspresyon ng mukha niya habang magkakaugnay ang mga mata nila. Pagkatapos bigla-bigla na lang itong nag-iwas ng tingin. Alam niyo na ang sagot dyan. Aba Nate, may sakit ka ba? Bakit nawala ng fighting spirit mo? Oo nga, segunda ni Crixie. Nathan's expression darkened. Para saan pa? May boyfriend na yung kaibigan ninyo. Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo ang nararamdaman ko, wala ring silbi. Halatang nagulat ang mga kaibigan niya. Hindi alam ng mga to na napagkamalan silang magnobyo ni Neil. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Hamon niya rito. May boyfriend ka na, Sai? Inignora nilang dalawa ang tanong na yon ni Marla. Bagkos nakipagtitigan sila sa isa't isa. Naniningkit ang mga matang tinukod ni Nathan ang mga kamay sa table at niyoko siya. Noon, pinagpipilitan mong nanloloko lang ako sa tuwing sasabihin ko sa iyong mahal kita. Bakit gusto mong marinig ngayon? Sadista ka ba? Mariin pero mahina nitong sabi para hindi makaagaw ng atensyon mula sa ibang parokyano. Sai, sinong tinutukoy niyang boyfriend mo? Si Neil. Mabilis na sagot niya bago binaling muli kay Nathan ang pansin. So hindi mo ako nakukulitin. Ganun ba yon? Nangako kung titigilan kita kapag nobyo ka na. May isa akong salita. At hindi ba't yun naman ang matagal mo ng gusto? Mabuti na rin yun para sa akin dahil pagod na rin ako makipagbiruan. Nakakuyom niya ang palad. Biruan? Talaga? Makakahinga na rin ako sa wakas nang walang polusyon na nanggagaling dyan sa katawan mo. Di na rin ako mag-aalala na may pangit na susulpot na lang bigla sa harapan ko. Teka, Sai, nagpapatawa ka ba? Para mo magiging boyfriend si Neil, gayong pinutol ni Nathan ang mga sasabihin pa sana ni Crixie. Ha? Ako? Pangit? Naagaw na iskandalosang pahayag na iyon ang pansin ng ibang kumakain. So much for trying to be discreet. Biglang tinawag nito ang isang napadaang crew na naturang diner. Nagtatakang nilingon nito ang binata. Bakit, sir? Miss, gwapo ba ako? Di lamang siyang nawindang sa tanong na iyon, kundi ang mga kaibigan at ang mismong crew. Pansamantala itong di nakapagsalita, ngunit nang tila mamukhaan nito ang binata, bigla na lamang itong tumili. Nathan Arcade. Pakiramdam niya na yanig ang buong lugar nang sa isang iglap, dinumugto ng mga babaeng customers. Ilang sandali pa'y nagkagit-kita na sa paligid nila dahil lahat gustong makalapit sa binata para humingi ng autograph at magpa-picture. Kung todo kapit ng mga babaeng pirana rito, kulang na lang hubaran to habang nagpapakuha ng larawan. Pero ang pinaka-pinagingit-ngit niya sa lahat ay ang katotohanan na tila enjoy na enjoy to sa mga yapos na mga iguana dito. Mas suffocate ka sana, tipaklong ka? Nate, pwedeng pa kiss sa lips? Ha? Tumingin muna to sa kanya bago sumagot. Sure. Nagpantig ang magkabilang tenga ni Sayan. Padarag siyang tumayo na siyang umagaw ng atensyon ng lahat na nakapaligid sa kanila. Papatay muna siya ng mga reptiliana na nagpapanggap na tao in miniskirt bago niya hahayaan may ibang makahalik sa hudas na to sa mismong harapan niya. Nang humaksbang siya papalapit sa bintana, agad umisod ang mga hitad para bigyan siya ng daan. Mabutit walang nagtangkang subukan ng galit niya dahil wala talaga siyang uurungan sa oras na to. Mabibigat na mga hakbang, nilapitan niya ang lalaki. Hinablot ang magkabilang kwelo ng suot nitong polo shirt sa panggigilalas ng lahat ng naroon, pati ni Nathan mismo. Kahit mas matangkad to sa kanya ng dalawang dangkal, di naging sagabal yon para sindakin niya ito sa pamamagitan ng tingin. Don't kiss anybody else after kissing me, you idiot! Yun lang at walang babalang hinila niya ang kwelyo nito. Pababa sa kanya at marina kong hinalikan sa mga labi. A collective gasp resounded through the entire place, but Sayan was too preoccupied with the kiss to care. Its effect on her shocked her. One touch and it almost made her forget herself. Mabilis niyang tinapos ang halik at tumayo dito bago pa to makapag-react. Wide-eyed, he could only stare at her. Inirapan lang ito at pagkatapos ay tinalikuran. Pero sinalubong siya ng curious na tingin ng mga tagahanga nito. Miss,
Ikaw ba yung babaeng lagi niyang binabanggit? Girlfriend ka na ba niya? Shit, ang swerte mo naman, miss. Pwedeng pahalik din sa kanya? Shit ka rin. Maghanap ka ng sayo. Angil niya sa estupidong tanong na yon. Napaurong ang mga ito. Narinig niya ang malabruhang tawa ni Chrissy mula sa kumpol na iyon sa harapan niya, pero hindi niya pinansin ito at tumiretso lang sa exit ng establishment na iyon. Agad naman siyang pinadaan ng mga babaeng natakot yata na makipag-deal sa kanya. Okay naman na sana ang walkout niya, kaya lang umiksena pa si Manong Guard. Pagtapat niya ng salaming pintuan, inabot niya ang hawakan para lang mauntog nang bigla yung itulak ng security guard na nasa labas para pagbuksan ng mga bagong dating na customers. Naku, sorry ma'am, hindi ko hukay napansin. Agad na hingi nito ng tawad nang makita siya. Lumayo kayo sa akin, Manong. Kung ayaw ninyong i-volleyball ko kayo, sinira niyo ang walkout momentum ko. Sapo ang nasaktang noo, pinagpatuloy niya ang paglaya sa lugar na iyon. Dahil wala sa sarili na pansin niya na may maliit na hagdanan pa pala doon, kaya't natapilok ang beauty niya. Inihanda niya ang sarili sa pakipaghalikan sa semento nang biglang may pumigil sa bewang niya. With ease, her savior turned her around and she was brought face to face with the most handsome impacto she had ever seen. You are one troublesome woman. Do you know that? Nathan said, his face hovering wide above hers. Langhap na langhap niya mabango nitong hininga at ang panlalaki nitong pabango. God, he smelled so good. Ipinilig niyang ulo para linisin ang inaagaw niyang utak. Mabilis siyang kumawala sa pagkakahawak nito at naglakad palayo pero madali lang siya nitong naabutan at tinarangan pa ang daraanan niya. Don't think that I would let you off that easily. Nakapamewang nasabi nito. Tiningnan niya lamang ito ng masama. Bakit ka ba basta na lang nang hahalik? Tanong nito. May nobyo ka na, hindi ba? Ikaw nga, John. Kagabi hindi ka lang basta nagnakaw ng halik. Tumagal pa ng 10 minutes, impacto ka. Gusto niya sanang ibulyaw dito. Wala, trip. Sa halip, sagot niya. Bakit ba ihalik lang naman yun? Ano ka, grade schooler? Mangahalik ako kung kailan ko gusto, no? Naispatan niya ang isang street cleaner sa hindi kalayuan. Manong, pwede pa kiss? Nathan blocked her view then and said in an amused voice, Are you, perchance, jealous? Huh, yeah right? Sayan? Ayan ka na naman, kakasayan mo. Kagabi ka pa. Pwede ba wag mo akong tawagin ng ganyan at baka ako ano magawa ko? Baka mahalin kita ulit ng sobra eh. Nais sa loob niya. Bakit? Ano bang nangyari kagabi? Ah, hindi mo maalala? Nirape mo ako. Sira na siguro talaga ang ulo niya. Pero hindi niya aaminin ditong muntik na nang ibigay ang sarili dito kung hindi lang siya nito tinulungan. No, I did not. Buong katiyakang tanggi nito sa akusasyon niya. She did not think he would be fooled anyway. Bakit? Dahil hindi mo ako type? Hindi. He took a menacing step toward her that she had the urge to step back but she reminded herself and stood her ground. It's because when I make love to you, I will make sure that I will remember every detail of it. Sumabog ang init sa buong mukha niya at nagdiretso sa kanyang buong katawan. He is really crazy. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa isang babae na may boyfriend na? Natigilan to pagkabanggit ng salitang iyon. He must be thinking about Neil. Lihim siyang napangiti. Mabuti na lang pala at wala ako nun, kung hindi, sa ilog Pasig ka pupulutin. His reaction was comical. Kumurap-kurap muna to bago tuloy yung magsinkin sa utak nito ang sinabi niya. And when it did, his face lit up dramatically. Hindi mo boyfriend ang ungas na Neil na yon? Hindi. Pero bakit yun ang pinagkakalat mo sa Bonggeya? Tila nanghihinampong anito. So, ang pakikipag-boyfriend ko lang pala talaga ang dahilan ng pagbabago niya nitong mga nakarang araw? Di makapaniwalang nais sa loob niya. Napagtripan ko lang sabihin kina Alec na nobyo ko si Neil. Malay ko bang may pangarap palang lalaki yun na maging newscaster? Isa pa, he doesn't see me that way. Hindi agad to nagsalita. Biglang sumeryoso ang mukha nito. So, you like him? Ha? Paano to nagkaroon ng ganoong konklusyon? She started to correct him but he forestalled her. Well, whatever. He was back to his old self again. His stupidity is my blessing. All I have to do is to steal your heart before he realizes what a fool he is.
He beamed at her with that dazzling smile of his. Pero, he forestalled her again, but this time with a searing kiss fall on the lips that made her spectators cheer. Kinabukasan, laman na sila ng mga tabloids at broadsheets.